Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Matapos ang overtime win ng Gilas Pilipinas kontra sa Saudi Arabia ay inamin ng head coach ng Saudi sa post-game press conference ng original game plan nila ay ang i-foul ang Gilas upang hindi ito makapag-attempt pa ng 3 points dahil hawak nga nilang 3-point lead sa last 8 seconds ng game. Kung finaul man nga nila ang Gilas ay may 2 free throw attempts lamang ito at babalik pa sa kanila ang bola. Ganun pa man kung sino man nga ang tumatao kay Brownlee ay hindi ito sumunod sa game plan. Ang resulta nga nito ay naidagdag siya ni Brownlee sa highlight reels niya ng mga clutch baskets sa napakadami na sa ngayon. Although napakatindi nga ng depensa na pinakita din ng Saudi at hindi naman nila binigyan ng madaling tira si Justin Noipy. Subalit hindi nga natin may tatanggin na mas safe nga yung dalawang free throws kung ikaw ang Saudi kaysa sa 3-point attempt. Ganun pa man ay Pilipino nga tayo na sumusuporta sa ating Gilas Pilipinas kaya naman pabor sa atin ang hindi pagsunod nila sa plano na nagresulta sa kanilang pagkakatalo. Dahil patungo sa overtime ay hawak na nga natin ang momentum ng game at lumabas na ang kakulangan nila sa experience. Subalit malaking credit pa din nga sa KSI. Nilampaso lang natin sila noon sa score na 84-46. Subalit ngayon nga ay muntik pa tayo maisahan nito at ang ginawa nilang pagbabago ay ang pag-implement ng 2-man game at European style of play ng kanilang bagong head coach mula sa bansang Espanya. Hindi na nga nakapagtataka kung sa mga susunod na taon ay isa na sila sa mga magiging tinik sa Asia lalo na't hindi din sila nagkukulang sa budget at pampasahod upang ma-improve ang kanilang team in the future. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Cam Thomas. Tulad lamang nila Jonathan Kuminga at Josh Giddey, si Cam Thomas ay isang player na sa palagay niya ay deserving siya ng 30 million per year o higit pa na sahod. At ang resulta nga ng mataas na demand na ito ay ang pagiging bakante sa kalagitnaan ng Agosto. Isang buwan bago mag-umpisa ang training camp. Kahit na nag-average siya ng 24 points, 3 rebounds and 4 assists per game last season ay free agent pa din siya hanggang ngayon dahil dito. Ayon sa latest na balita ni Jake Fisher ng Bleacher Report, most likely ay tatanggapin na lamang ni Cam Thomas ang 6 million qualifying offer ng Brooklyn Nets upang sa susunod na off-season ay maging unrestricted free agent na siya at malaya siyang lumipat ng ibang team. And again, susubukan niya na makuha ang sahod na sa palagay niya ay deserve niya at yan nga ay ang 30 million o higit pa na sahod sa bawat taon. May offer din nga ang Nets sa 3 years 60 million contract sa kanya, subalit ayaw nga ni Cam Thomas ng 20 million per year at ayaw niya din na magpatali sa team na ito. Kaya naman pagtsatsagaan niya muna ang 6 million per year kung sakali with the hopes na next season ay mabigyan siya ng sahod na gusto niya ng ibang team. Mataas nga ang tingin ni Cam Thomas sa kanyang sarili. Deserve niya din nga daw ng mga kontrata na meron sila Tyler Hero at RJ Barrett. Well, solid stats naman talaga ang pinapakita niya. Subalit hindi nga sila makapasok kahit sa play-in man lang. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?